Attendance na habang si Consal Dondon paabot man tabi. So attendance po tabi na to Valerio Rojo, Barangay Calpi. Thank you. Maria Teresa, Manay Teresa at Ben Colasan Sumagungsong. Deputy Police Lieutenant Jeffrey Hidok. Sir, thank you. Annabel Morilla, Gati. Emeline Pondano, si Manay, Emeline, San Rafael, Imelda Belo, Padre Diaz, si Police Corporal Pumera, Edwin Himi, San Juan Bago, si Kap Baog Daniel Hidok, San Juan Daan, Ray Tiloelo Sambigin, Albis Golpo, ang guwapito, muy simpatiko. May itom-itom lang pero small but terrible. Si Premo Arnedo Denso, San Cabarawan. Si Cap Oliver Gaspi, San Ramon. Si Kagawad Jewel Asur, Sanson 7. Si Cap Joel Doma Nasuhi, si Ferdinand Hidok, Cap San Abad Santos, si Cap Guillermo Bitangkor Antipolo, Danilo Gracilla San Barangay Fabrica, Renbel Bigtas San Sigad, Ulysses Bartolata M. Rojas, Myra Gubaton Marinab, si Manay Mayra. John Michael Doc Gulyoso. Doc, nakayong ka na. Si Derek Alanig Mau, Derek. Si Agnes Jamie Ricodig. Gutay ini, gutay. Gutlay. Gutlay. Gutay. Okay. Si Daganas po yan, no? Si Emilio Golpo. Ayan. Bagan naka-snack na Si Lawrence, yan Mau ini si Lawrence. Ayun, Lawrence. Quintano. Sharin Maladara ini. Sir Tony Ilana M. Dararimo. Awarded for Municipal Advisory Council for being an excellent leadership award. Congratulations. Palakpakan tabi kan Sir Tony. Si Consal Danding Corsiga, si di man ini pwede gayo yung Coco Martin. Gaho yung tanalang siya. Siya ito na guwapito mo yung simpatiko man sa GMA, si Beto Consal. Oo. Si Arulyo. Pwede na? Nakahabol, actually, si Consal Dandin, mapa Manila, taon-taon. Okay, may importante ho nun. Ang sayo tabi chairman sa Fisheries and Agriculture, si Coco Martin tabi. And si Crisel Himi, san namo? Manay Crisel. Yadi, yun. Iba para tagol, watang gayon. Dapat didi. Urupod ka mo na rako ang kunta. Si Cap Clifford Bueno, magsaysay. Si, nano po ini, Zone 5. Jesta. Ay, si Cap Nonoy. Jadi. Ayun. Then si Cap Darrell. San Sumagong Managanaga. Si Cap Renante Javier Ginaldo. And si Manay G. Makaingat San Ramon. Okay, so
Si, wala ka na sa isnakan, di ka na maka... Si Kap Pandingweta. Oo. Isa ba tabi kay nalimutan? Niyan tabi ang pagtiripunta, di ta mo na tabi abrihan ang proper committee ha, kay iko kang patabi. Pag lumanding na si Konsel Dondon sa sarot na talod sa ato SB, batog na kita. Kaya wala pa man, nagdadrive pa yan to. Okay, so, mientras tanto tabi ang committee chairman and Committee on Public Order and Safety Disaster Calamity members tabi, ako tabi ang chairman, and the vice chairman is si Consul Jeffrey Asur, and the members is Consul Guillermo de Castro, si Consul Danding Corsiga, si Honorable Renz Alarguelas, and ang sa ato SK Federation President. So mga po ang composition sa members. Sa committee hearing, maski sa iyo, dapat magkatulot tabi na membro kay ma-motion for approval, masikon demotion ang saro, ako man na mapukpok ha sa approve. Aram tamang po tabi ang proseso na yun. Niyan kay medyo an oras ta nagdadalagan, wala pa man si Consul Dondon. Aram ko po tabi na mayong kamusin mga kanya-kanyang ordinansa sa askal, na sasabi, stray dogs. So, mamaniobra tabi kita na ini na restoryahan ta an maging epektibo na tabi ini sa mga ordinansa niyo. Kaya si Dr. Bolyoso, may man siya isasabi sa iyo, kung naka-empower na kamo mga askal, pwede man siguro darahon na yon sa probinsya. Kaya di tabi sa ato sa baay, sa daysaday ang espasyo. Sampulo na askal, puro noo na. Saka harani sa eskwelahan, pag magbaratukan, maisturba nato ang eskwelahan. So sabi, nasa pag-irestoryahan pa man, nato kung matagaan kita mayad na pundusin na problema ta, kaya pagpakaon san ayaw. Tapos, sa rupaan, mga nagbabaksin tabi, san sa ato mga aya, may bayad, no? May bayad. Sa kada saro na askal na o kaya magpapabaksin, dire pwede na yato na isugo ta ora man parang diyo na pakonselo man na babayadan. O siding kita sumakuha sin budget. And initabi na baay ta, in ocular inspection mina ini, talagang dire pwede talaga na ibutang talaga ng biglaan mga nagkakuruwat na ayam. Kaya kulangunon tabi ini sa pasilidad. Kung pupwedihon man, napulo na ayam, paano man ang iba na barangay, mareklamo man. Okay? So, pero i-highlights po tabi ni Mau, Doc Gulyoso, kung pwede, madanunan kita sa lokal na gobyerno, tiripono nyo na ayam, sararoon na lang ang howling, pakadto sa probinsya. Bawas-bawasan man lamang yun na na mga askal nato sa gilid san, tinampo, sa barangay. And daghanon, ihatag man ni Sir Tony Boy ang mga nangyaring aksidente na ayam ang nagiging dahilan. So may untabi si Sir Tony sin mga data ipipresent kung may panahong pakita ha. So basta nirestoryahan po nato niyan, sana diri lang magbabatog sa amo ang pag sabi ngaya maluya ngaya na daralaganan sinin ato implementasyon. Bagkos kanya-kanya tabi barangay, may kanya-kanya na kamo na ordinansa ha. And siguro ko kung sa saroon taan irestoryahan panutayan ni makurtan na problema, ilalatag nato pakadto kan mayor kung ano ang magiging
ano sini na irestoryahan nato na mabawasan ini na problema. May pinaluwas tabi an mau siguro to, Dok, na saro na biktima na minor kinagat san ayam, positive na siya sa rabies. Diyan sa Zone 7. Positive na. Diri ko aram ko nano na ang dalagan sa to na naging positive and minor na bata at the same time kung sino ang nag-aalaga sa bata. Kasi pag inatake yun, talagang ang rabies naluwas na sa iwa, tapos ang pagkanato, ang pag action sini. Okay? So, saan niyan kay ipalab na tabi si Don? Oo. Okay, so dirita ma-acknowledge si Kuan kasi ura sin saro pa na ano eh. Sige, duro-diretso tabi kita. Niyan, initabi na himuunta, actually may draft ordinance na kita sini, and yung first ano nato, committee hearing, talagang si Sir Tony Boy na problemaho na kung paano na ini nato maanuhan, ma-aksyonan. Kasi kung diri man talaga noted sa entero na paagi na aram an himuon nato, delikaduhonon man kon saro lang na department ang maghihiwag or magkaduwa na department ang magkakahiwag, samantala daghanong kita manpower na pidi pagdaranonan. Yung tabi ang mga barangay officials, and then ang sa ato tabi barangay tanod. Ano? Ang barangay tanod, di tamara, siguro ang police manson ang makahatag sa ato sin disposition manungod sinitabi na himuon nato, no? Okay, so danis na ko ta magbatog maging official na ato irestoryahan. Kaya na. Okay, so tagan ta muna tabi lugar si Sir Tony Boy. Mahulat. Diri kita makakano kasi officially kay Puan may ano. Di ko lang maramang kung ano ang nangyari sinina membro ta. Puro man may imbitasyon sinda. Diri ta naman mababasol as committee chair kay san last week pa tabi kita nagpaluwas sin mga invitation. So mo po tabi yun ang manera tabi sa mga latest na mga information. Actually, wala tabi di si Kap Jojo ha. Kap Jojo. May invitation niya to siguro ko sin representative. Ang aram ko tabi, si Kap Jojo, aktibo tabi na nagkakampanya sini ng mga askalta. Sometimes nga sa Zone 4 may request kami pakadto sa kanila kung pwede yato na mag-take pausan ayam. Pero ang pagkaaram ko tabi, nagbayad man sin paghupol san ayam. Then tinurn over man sa probinsya. So mo yun ang nakuha ko na information about san kwantabi ni action sa to san Zone 2. And the manners of the action San Sonto, kunyari kunta si Kap, makadagdag ito sin kaalaman. Okay, for the meantime tabi, paabot man tabi ang isnakan ta. Nakahabol si Kap Panding. Oo. Krista. So, di lang tabi na oras ha, kay medyo di kita nakabatog. May mga obligasyon luwat ka mo, paano man sinina, di man ako nagsayang sin communication sa mga ano nato. Okay, so, mahatag kita sin diyo pa na oras ha. Medyo pasensya lang kay mao talaga ni ang sitwasyon pag may mga sugad sinina. No? Opo. Tagi man tabi, Mike, si dialogue lang muna po tabi ni ha. Wala pa kita sin proper ano. Itagan mo na si Kap.
Actually, kami, before in na sa ato committee hearing, nagkuhan na talaga kami, nagpa-implement na kami sa sayam. Pero sarosan may encounter na mga problema, erog na gani sin nag-request na sin matagan sin kadina. Tara yun na magiging problema. Pagkatapos, pag-abot na dito sa kuan, may mga sitwasyon naman na intaragan mo na, tinagan mo na sin kadina, and then, pagkakagabison, imbuburhian na naman. Kaya pagkaaga, daghanong gihapon na nudo. So siguro, makuang kita sin other option naman, kalimbawa, regarding sin mga in-implement na nato, na mga hard-headed man ang sa ato mga kuan, ang sa ato mga pit owner, ang sa ato kuan, diri man sila responsable, siguro may hahanap pa kita sin iba na kuan, na action para mas mahatagan, malinawan pa sininapan. Tapos pag parte naman dito sa pagdakop, talagang sanunay gagaramitan namo sin baton, pero diri ito effective kay kung medyo makuanan ayam, maila na. Kay po talaga tikpaw. Tikpaw na mao talaga siya ko kay mas madali safety man ang madarakop. Opo. Opo. Maan hinimo sanson to. Opo, mao man ni mo may. Tinitikpaw na lang, then mao naman siya lulubi doon sa liog ha. Tapos sakay na sa ano. Kaya delikado ang kaon nato so. Buburhian. Ang mga ano tabi, ang mga interior barangays like Padidiyas, paano po ang manners niyo sa Tagiman tabi, Mike? Oo. Sinsay nakagawad, adwa ada nakagawad po. Nagdara ko sa ayam. May sayo na nakihiran na tagsadiri sin ayam. Dako po nga yun yung na ayam ko. May mangyayari sa iyo. So, ako man, ang tugong ko sa mga kagawad ko ng tanod ko, pag irukso ng sitwasyon, gahuyon ako niyo. So, nagkatutabi ako sa kanara balay. Mao nga ni yun. Tanong niya kay pagdako po niyon ayam ko. Kung maumanhamok ngayon, ubuson nyo na yun na ayam, pati ngayon mga tricycle, sarakyan doon sa haliw niyo. Sabi ko man kaniya, an operation namon yan, ayam lang. Diri una yun ng mga sarakyan, an ayam kay grabe ang udo. Kasi ginahan niya ang pakihiran, inaayat na yan doon na tanod ko. Di pinundo ko na lang na para haragyo sa hiriran. Kaya maisog man talaga. Kaya nga ni Tabi, mama yun ang gusto ko talaga mahapot, kung ano ang mayad sa ito na tao, na pag indadakop men ayam sundangan, dara. Mao po yun ang problema ko, kaya pinapundo ko. Kaya maisugan tag sa diri sa ayam. Mao po yun ang gusto ko, matagan sin solusyon. Sa Padre Diaz, maski nasa interior na, ang mga askal manggihapon tabi ang problema nato ha. Kahiran mo ang tagsadere. Sayo man lang, sa bagay po, sayo man lang yung na pamilya. Siyempre, mairugan iba. Diri nga ni ito niyo na pa higutan, siyempre, mairugan. Pero may ordinance po kamo. Mayon po. In-apply mo dito sa problema ha. Mao po. Maski sa asemblya namo, inbasa ko man yung kanira. Na talaga ini may ordinansa kita, may penalidad ini, may multa ini. Di man talaga na magsurunod. Makakudat man talaga ang ulo. So, kulang lang kita sa implementasyon na paano tabi ini makurta na kampanya dagon ang implementation. Sir, si Kap magsaysay, Clifford. Makihatag man mic tabi. Habang wala pa kita si mga Hello. O yan na. Dua-dua. Ako, ma-share lang tabi ako sa ninhimo ko. Last week, basado tabi, sir, sa doon nagpadara ka na bagasin ni ano. So, nag-action tolos kami, nag-special session ako. Ang hinimo ko, intero na tanod, kagawad ko, diri kay tanod, ang kagawad. Kay siraan, durod ako ang honorarium. Ang kagawad, habo na kay, ang tanod, kay puro na lang. So, hinatag ko ang, kasi ni, obligasyon.
purok by purok, pero tabi sa nahalit di na form, naghimo ako sa diri mima na form. Pero isasan sila, ipipill up doon sa form na halit di sa iyo. Aninimo ko sa purok-purok, sa kada kagawad, yadto, naghimo ako form, yadto ang pangaran, yadto ang bilang san ayam, pirang babae, pirang lalaki, nano ang color, plus pipicturan san kagawad mismo an ayama o santag sa diri. Nano ang purpose, kay kung in kaso makadiskwido, madalion mahanap an ayam kung sino ang nakadiskwido. Kasi minsan, daghan na rin sa amo, upat na siguro na namatay, sir, tabi, nakadiskwido ang ayam, wara man na ngako na kanira ayam, kay titirago na. So, samantalang kunya to, tapos dito nakabutang mismo, dito sa ibaba, may nakabutang na ako, ang tagsa diri sinina ayam, kung diri ko ini, mahihimuan sin paagi para diri ni buhi, pudir na inisan, barangay, kunan ang himuon nila. At least nakapirma sila. Kasi sabi ko sa mga kataraning ko, sagabal yun sa iyo, mga udo sa tinampo, hiluhin na niyo. Kasi diri kita na dadarasan santong dasalan, di santong paspasang kita tabi. May naghiri mo sa ako, so. Oh. Basta siran maghilo, kataning. Kasi may example sa tabi, sayo na ayam maisugon, nakagako talaga. Nakahigot man, isugon baga tabi. Diri mo yun makulong, diri mo yun magakot, mahigutan. Kay diri man yun anad, ribok ugaring yun. So, ama ka, imbud dadarahon ta pa probinsya, magkadiriskwido sun ang tanod nato, magkadarakop, diri, obligasyon tato naman. O, niyan, anini mo ko, sir, sa doon na, kuan, ano kasi ni tawo na may sadir na ayam na isugon, mga pamangkid man lang niyang kinaragat. Duwa, indulog sa ako, ano kasi ni, san magurang sa nakagatan. O di pinakuha ko, sabi ko na nasunang solusyon mo, tinagan sintig 500. O ansa porpis nga ni ngayon, ninasweldo pa lang. O di, dako-dako na bagay, tig 500. O, mapatando ko no, katandok baga sa barangay, makarato, bahala ka mo kung mag-aranano ka mo. O niyan, sabi ko kay, nangyarang Gemma, sabi ko na, no, gusto mo magkagat pa, naghahanong pang kagat, ngayabo na. O nan ang solusyon mo, higot na nga ni ngaya, nasa sa mo yun, higot na nga ni yun, sigang pangagat, maisugo na yun, hiluhin na yun. Hiniluhan tabi. Namatay. Namatay. O, di wala na problema siya. Siya naghilo, siya naglubong, wara kita pananagutan na barangay opisyal. Ako dito sa baba binutang ko, kung diri ko inikayan, higutan, gakutan, nano kasi ni, protection na inaayam ko, nasa sa barangay. Pag abot sa ako, halimbawa may unasin ko, na ito, nasa sa amo, ako ang kapitan, ikaw niyan ibabalik sa imo, nananhimuon mo. O di iluhin na, o sir, mahilura kita. Yung tabi, sir, anako ko an. So niyan, sir, anako niyan dito sa forma ko, yato dito an, bilang sanayam, lalaki, babayi, nano ang kulay, picture mismo, san ayam, kaupod ang tag sa diri. Kaya may database ako na mo sa barangay. Pero wala man kita ordinance na hiluhon, ha? Wala man sa tunong So, wala man makukuha ako. kita sa Animal Welfare Action, ha? Mao. Pero ano mareklamo, ang tag sa diri, pero siya naghilo. Siya man. Di wala man mareklamo. Wala man mareklamo. Ang importante, siya ang naghatag sin final judgment sa ayam niya. So, mga po tabi ng mga reaksyon. Mga dyan na ako. Okay, Sheila. si Kap Darrell, managanaga. Mga yan, dako-dako sa sentro na problema hello po. na to. Good morning po, Tabi, konsehal. Additional lang po ini na informasyon mga nangod po Tabi sa ayam. Kasi awat na po talaga ini na panahon na problema sa barangay, even the LGU. Na kunhain hanggang sa niyan, padagos pamanggihapon ang problema namo ng mga kapitanes, mga barangay officials, asin ang community namo. So sa niya na pagkakataon na ini, mismo nga niyan mga konsihales, paano tayo maprubahan kung wala sira? Sayang lang sa pag-ahoy nato. Mga po, dapat sila kita magpadara, magpaimod sin kaayadan para sa ato. Kasi kita ang mga leader eh. Sayang man sa pagkanina mo. Sa totoo lang kami ng mga kapitanes, may mga katrabaho kami sa barangay namo, pero nagkuhan kami sa sadiri lang mo ng oras para matapos ina problema sa ato kapalibutan. Sa niyan po Tabi, konsihal. Hindi po Tabi na problema na sa ayam is dako-dako ina problema nato. Una-una, pagkamatay sang tao,
pagkalat sa basura, disgrasya, o ano pa man. Oo, may batas po tabi ang Animal Welfare Act. May mga barangay ordinance, municipal ordinance kita na in-adaptar sa kada barangay. Pero hanggang sa niyan, inihimo namo po tabi ni, ang barangay namo managanaga, hanggang sa niyan, padagos ang pag-request namo sa opisina po sa MAU. Pero hanggang niyan, ano, may ungkitasin impounding area, hain, ano, nagagamit. Ang barangay managanaga, may dog cage kami. Pero kaya na magdakop anytime. Pero mapakariyon namon ayam. Pero tabi, ini po, obserbasyon lang namo ng mga kapitanes bilang sa pag-akuder sa amo komunidad, sa amo na sakupan. Kasi kami naman po, ng mga barangay officiales, kami naman po ang nararaot sa amo na sakupan. Trabaho namo ang pagkayunon, asikasuhon ang sa amo na sakupan. Pero sa niyan, papanuhon taman ini maresolbar na problema nato. Na mismo nga ni, wala, useless lang ini. So, sana maagapan ta po yung problema kasi is a big problem in sa ato barangay, sa ato community. Opo, before si Sir Tony Bohilana kay mahatag man inisin ano. Medyo frustrating talaga tama si Kap Dumasig kay ini political issue ini, community issue, awato na dekada-dekada issue na ito problema, no? Total yan naman si Kagawad din, maski informal kwan lang, meetings lang, lalo pa yan mga kapitanes, importante ho na ng presensya nila. Pamati ko pwede na ni ipaabot sa bilog na sangguniang bayan ang concern. Kay naniwala kami na boses kamo sa sanggunian. Kung gusto po niyo, ako, conforme ako na mag-plenary kamo, purposely lang para sa issues ang ayam. Aram niyo kung pasul matuno niya ako, maski hanggang maghapon, naghanan issue ko sa mismo na ordinansa nato. Kaya si Kagawad din, kung pwede man lang natin ma-summon, ma-request. Kaya di, bagal wala kita singkwan eh. Una-ura na kami naghulat. Opo. Yes, 1 hour. Sobra. Sobra na. 1 hour. Opo. Thank you, Sir And Tony. ano, Maski ko lang, mabati lang tabi ni yun kagawadan din na ang mga issues ano kay. Di na kita pwede maghulat sini. Mao po. Wala na lang si kagawadan din kay may mga ilalata ako ng mga datos at mga statistika na pwede man maging kapaliwanagan sa mga kapitanes nato kay namang problema akong talaga sira perman inung talian eh. Mao. Thank you. Actually, as si chairman po tabi sini na Peace and Order and Security, last week pa ako naghatag sin Patugon. Last week pa ako naghatag sin Patugon. Naghatag kami, hinatag tatabi, nano tabi ni ano? Oo. Mr. Last Chair, week pa. So, hinatag mi na Wibis, Biyernes, Sabado, Domingo. Nasa kanila table and invitation. So, as bilang chairman, walang kami yan diyan. So, nanin mo, tas na iba ng mga konsyan. okay na siguro Mr. Chairman, makapaabot ka mo sa concern. Opo. Opo. So, pwede na. Maski informal lang. At So, maraman lang natin issues. Opo. pwede na. Ikaw po. Kaso ang magiging complication lang As the dili power po vested upon me as chairman of the Committee of Public Dili po, Order. dili po kita pwede Oo. initiate sa committee hearing without the quorum. Correct. Ang suggestion po Informal discussion lang. Informal. Kaso So, po, mo na nga sabi ko na dialogues kita, makakaabot man din sa mga konsal. Kasi ang membro nato is, ang vice chairman ko tabi, si Consal Jeffrey Asur, membro ko tabi, si Consal Don De Castro, si Sanction. Consal Dandin, Kita nga ni Honorable issue Ren ko. Alerguelas, and si Jerry Bakit Ann kita? Gordola Federation. Yeah. So, di naman pa ako mabablind ha, kay almost Excuse how me, many Mr. days- Chair. Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair, good morning, Mr. Chair. Apo. I agree with Attorney Dandin that we cannot proceed without decorum. However, I'd like to amplify the sentiment of Tony Boy that we better proceed. Ay, salamat. It's okay. So I will stop my manifestation since I think you have decorum now. Mo yan ang problema, tama. Sisiguro sa iyo barangay.
mo na nangyayari. Si Kapitan sa Abu mga Adam may gusto committee sabihin. hearing. May concern si Kap before we open our committee hearing. So, Mr. Chair, good morning. No, para po sa kaaraman, kami, daghanon man po ang work na mo. Daghanon, in fact, ako niyan, ang ako na mga bisayon, in risked ko this afternoon. So, kung kami napagahoy sa amo, sira governor, sira mayor, sinasanction kami, hinahatagan kami sin syokos. Dapat po siguro ang members irugmansunan himo nato. Kasi diri po pwede na, sabi nga ni, we're elected, sabi nga ni, diri man po dapat na irug sinipirmen magiging manera nato. Kasi, sabi nga ni, intiro kita, may prekopasyon, pero sabi, kay ini mga sinumpaang tungkulin dapat maging ano kita. Sabi, maging responsable kita. Each and every one of us. Thank you. Thank you. Noted. By the power vested upon me as the committee chairman of Peace and Order and Security, the committee hearing of this ordinance is now called to order. So the member of the committee, Honorable Danding Corsiga and Honorable Dondon de Castro. To opening with our committee hearing, let us mapangaji muna tabi kita, matirindong kita. Sa ngalan ng Ama, Diyos sa Aki, sa Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat. Nagkatiripon po tabi ang samuyang mga kapitanis na may mga pinagsumpaan man initabi ng mga obligasyon patungkol sa kanira po tabi himuon pag-abot sa barangay. Pagkagurangnan ang gabos po na gigibuhon may sangon ngan, basbasan mo kami hanggang matapos ang samuyang pag-iristoryahan mandato kan samuyang po tabing obligasyon mapaabot sa kanya-kanyang respetadong mga barangay at sa gibuhon may po tabi ngon na pagkaaga na ini. O puli kagurangnan, sinabi mo magkasaro, magkaduwayaong kasamo sa sentro, gabayan mo kami gabos sa mga problemang ini. Nagadbensay mo kagurangnan sa ngalan ng Ama, Diyos Aki, at sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So siguro ko nakaano na kita sa attendance, so babatugan po nato, no? Ihatag ko na tabi ang floor kay Sir Tony Boy Hilana, and the next is si Dr. Golyoso. Kung ano tabi ang ihatag nira sa site of our ordinance, draft ordinance, mabatog na kita sa mga kapitanes. Go ahead po, Sir Tony Boy. Good morning, Mr. Chairman, Your Honors, Council Dandin and Council Dondon. Good morning po. Opo. Ini po ang pang-upat ko na siguro na hearing sa stray dogs, no, na animal welfare. Salamat kay for the first time na kaupod ko niyan mga kapitanes na nan. Concerned po ako sinikay una. Sa nakaaging na taon, 58 na aksidente ang nangyari. 58. Sa 2024 yun, wala pa kami bilang sa 25. 58. Aram po niyo, Mr. Chairman, na maging concern ni San Munisipyo. Aning gagastos san saro na naaksidente sa Tinampo, sobra pa sa pondo sa nimbubutang San Munisipyo. May untabi sina-aksidente sa Ayam na milyon ang ginastos. May pondo kita sa pondo San Munisipyo? Wara. Ang kinagat san Ayam ng Kuting sa 2024 is 3,500. Ang na-provide lang San Pawa Hospital ng San Probinsya na rabies vaccine for humans is one half of that. 400 vials ang pinubide sa MDRRMO. Kaya daghanon ang mga nakakagat sa hayop na nakadto sa mga pribado na bite centers na nagkukonsumo sila hanggang 4 hanggang 5 milan kada injection. Ang munisipyo, may man sindiyo na inambag. Kami nag-provide kami sin 500,000 for anti-rabies for human and dog rabies. Opo. Niyan, maturukar po kita sa ordinansa. Ang primero ko po na iharapot, Mr. Chairman,
Ako mismo nalibungan kay mahimo kita municipal ordinance, pero may mga nakabutang didi na mga provincial ordinance. Arin ang tama didi. Mga po, primero ko lang yun napot. Ikadua, nai-intrada po didi ang Rabies Ordinance of 1989 na nansan 2011 and 2016. Otherwise, magiging redundant na naman in ordinansa. Kaya may mga ordinansa kita na nakaagi, although sinabi niya sa ultimo, sa repealing clause, intiro na inconsistent na ordinansa, diri na siya isusulod didi. Mr. Chairman, dekada na ina-issue. Mao po. Intiro ang issue niya na inbabati ko sa mga kapitanes, masusolve tabi kung ang munisipyo ang maghimo paagi base danunan ang mga barangay. Po, nano, kay nano po, kay mismo ang munisipyo, diri klarado, san gusto ni himuon na ma-implementar san barangay. Po, una, may programa ang mao sa stray dogs, pero patsi-patsi, pitsi-pitsi. May nga ni kay si Cap Clifford, nagpasenso san ayam, aram niya kumpira. Pero nun kakita may igwasin survey, sa bilog na munisipyo san bulan, kung piraning kayo dan ulo san ayam, piran ulo sang kuting. Kaya ang kuting nagdadaraman sin rabies. Opo. Wara kita suna survey. Pag nananon sa atong provincial ordinance, provincial veterinary, patsi-patsi, may batch niya sin 5 na barangay, sa otro naman bulan, may una naman, sa sang taon, 3-4 ka beses makadi, di rin man na-cover ang intiro na barangay. May dog pound man kita, pinahimuan, di rin man magagamit. O, inutil, tapos gusto nato maging first class municipality, wala nga ni kita dog pound. Mao. Ako, animod ko po, masusolve natin intiro ang problema kung magkaigwag sing komprehensibo ng institutionalized na sistema sa dog, diri kay sa dog lang, sa animal welfare. Question ko na po yun sa nakaagi na mitiri po na to, nataod-taod nga na ako magsurmaton. Wala nga ni kita animal population. Wala. Kadua, diri klarado sa ato kung ano ang rabies, ang human and bukan, pero ang pondo nato. Wala kita, 0 pondo kita sa kuwan, sa animal welfare. Nag-aasa kita sa MAU, pero wala man kita suporta. Nag-aasa kita magpadakop sa barangay, wala man kita suporta. Inaasahan nato ang barangay may dog pound, kita nga ni, wala dog pound. Di ba? I mean, it's nonsensible eh. Hindi siya sensible eh. Di man na mo tabi mababasa lang sang kuni ang bayan, kay kulang kita nga nisin mga issues na talagang magayon kayo nangyari na inyan. Pero ako maapo tabi Sayo-sayong ko na ni Mr. Chairman na Mr. gusto, Chair, opo. Mr. Chair, bago tabi kita mag-proceed, medyo na lilibungan ako kung ano na ordinance. Opo, maski ako nalilibungan. Kaya nakabutang kaya sa invitation sa amo is proposed ordinance number 12, series of 2025. Opo. Pero ang naka-attach dito isang provincial ordinance. Tapos municipal ordinance na himuunta. Mao, pero may draft na tabi for municipal ordinance. Mao na po ito na PO 12-2025. Na naman po yun eh. Hindi ko po aram sa chair. Kaya naghanong po ang marka ko. Halos intiro na page may marka ko. Kaya dapat maging consistent ang linya por linya sa ordinansa. Kay ini po na naka-attach, letter ini ni Dr. JM na nag-request kan Councilor Recto na implement same sa inhimo sa province. Opo. Pero last year, April pa, nag-submit na sa to sin proposed municipal ordinance na intended talaga for the municipality, diri provincial level. Mr. Chairman, Your Honor, ang totoo po, habo ako magtandog sa bad kukuha. Ang mga ordinansa sa ayam na Bicol, ako ang nagsurat, ako nag-draft. Na yung papasar di sa iyo. Siguro mga 12 na barangay ang nakapapasar. Pero kung ako ang haputo niyo, maayot ang pinaka-komprehensibo na ordinansa, Bicol siya, nano kay diri na papautobsin med sa mga barangay, kay wala suportan munisipyo. Mada ko payam, din man nila ibubutang. Mada ko payam, wala man sira pondo pang pakaon. Dapat ang munisipyo ang mag-asikaso son. Kung diri kaya sa barangay ang 3 days, ipapasa ni Radide, kita nga ni, bagaan masyado man kita
Makaluluoy, first class municipality, nagkukangkit sin mga 75 million na mga pondo, 400 million na pondo. Pero ang ayam tayo, papadarata pa sa probinsya. Hindi rin dapat mangyari yun. Kita na mismo nag-asikaso. Nag-aspire kita maging syudad, tapos irog kita son. Opo. Tapos niyan, aasahan natin mga barangay na mga mag-implementer. Ini po ha, ikuhan ko po sa yan sa barangay ha. Mismo po sa animal impounding, sa barangay muna kita ha. Pwede po niya Brian sa barangay, dito na muna kita mauna. Mr. Chair, ano ko lang, arin ang susunod dun ta? Opo. Kaya nga ni, mayon kamusin inhatag sa amo din na ordinansa proposed draft. Pero may nakabutang siya na provincial na linya, tapos may municipal pa, arin didihan ko nato. Actually, ako tabi, ang imbasihan ko, an per invitation sa ako, kung may mood niyo tabi ang invitation is PO 12-2025. May kami copy sa, sa on soft copy dito sa Sangguniang Bayan. Maonin basa ko. Kaya medyo... Draft ordinance pa po siya, di pa siya ordinance. Ano na siya, ang title na nga ni sa to na proposed ordinance is ano na siya, Anti-Stray Dogs, Ordinance of the Municipality of Bulan. Okay, so ganito po yan. Papauna ko lang po tabi si Sir Tony Boy Hilana for the overview. After Tony Boy Hilana, sabi ko baga, masunod si Doc Pulyoso. So, ni Konsal Dondon, ipipiparar tayo after makuha ta ang duha. Kasi gusto ko mabati si Sir, sumunod si Doc Pulyoso, bago na kita actual sa... Mr. Chair? Anong provision? Mr. Chair, excuse. Can we have also a copy of that earlier drafted municipal ordinance? Because it seems like we will be focusing on the provincial, which is drafted now, and we will be spending a lot of time for this. And then later on, here we come again, the municipal ordinance. I think it is better if you can provide us a copy furnished of that previous drafted municipal ordinance so we can incorporate by this time para hindi na tayo kasi Mr. Chair, ang provincial ordinance is for implementation na yon, implemented na kay pinasar na sa province. So may prevailing provincial ordinance na. Niyan mahimo naman kita localized. So ang dapat i-discuss nato, ang localized draft ordinance nato for the municipality of Bulan. Kaya kung i-discuss ta ang province, bagan ma-adapt ron ta siya. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, if I may. Thank you, Tabi. Siguro po, ikaklaro ko lang, Tabi, para sa Intiro. Please correct me if I'm wrong, Mr. Chair. Ang committee hearing po niyan para po sa proposed ordinance number 12-2025. From my understanding, Tabi, please correct me na lang po, Mr. Chair, if I'm wrong. Ini po na provincial ordinance po na finurnish po nato para sa Intiro will only serve as a resource material para po sa kinakraft po nato na ordinansa. Siguro po nagkamayon lang kita sa confusion kay siguro mas mayad po kung hinatag din po nato sa Intiro ang proposed ordinance para mao po yun ang pambabasihan kung ano po ang plano po nato i-implementar sa munisipyo. Sa Buntuta. Thank you. Tama po ba yun? Konsal Dandin, thank you. Ang sabi ko, paunahan tuman na si Sir Tony Boy. And then the next is si Doc Pulyoso. Kasi gusto ko marama na ang pinaka-overview sa himuon ta. Maabot kita sa punto kasi magpipili na kita sa pinaka-final eh. Gusto ko lang tabi, malinawan sa mga kapitanis. Side sa ni Sir Tony Boy Hilana and the next one is Dr. Pulyoso. Saka na po tabi kita abot sa punto na nabatitaan mga resource person nato. Pwede? Mr. Chair, do we have a copy of the proposed ordinance? Ano mo na po tabi? Diri po kita makabato. May copy na Ano i-discuss nato? Pag na-conduct tabi sing committee hearing, may i-discuss ka kung ano na legislation. So ano i-discuss nato is ang proposed municipal ordinance. So mao ang babasihan ta para dumalagan ang committee hearing nato. Kung ang imbabasihan tan provincial, bagaman lang hindi discuss nato ang ordinance ng province for implementation sa LGU of Bulan.
Mr. Chairman, pwede ako magsaka na. Kaya nga ay, dere muna po tabi kita mag-ano ha. Apo. Patapusin ta si Sir Tony Boy, the next is si Dr. Gulyoso. Kasi, paano kita makakatch up in other insights in our ordinance? Hindi ta nagkabaratian mga concern. Yes, Mr. Chair. Sorry po if I may interject. Kaso po, kung ano po ang sabihin ni Sir Tony, nan si Doc Tabi, paano po nato makikaklaro kung wala po kita pagbabasihan? Paano po pag may raise po sila na concern na nakabutang na po pala sa ano? Anyway po, I think it's pretty much easy to kung mayroon po existing, I think it's easy naman po to furnish everyone a copy of the proposed ordinance. Actually, may on, Mr. Chair, may on. Nagpa-print na ako kan Mark. Di ko lang mo nagpa-print na. Kay, may on na ini. Sinabit na ini sa Hearing sangguna. na ba kita? Opo, nagbatog na kami sini. October, nag-meeting na po kita sini. Nag-meeting na ba kita? Na naman ang pinasyaran taan Ang dog pound. baay. Opo. Mr. Chairman, ang pagkaunawa ko, yan to na in-tackle nato sa nakaagi, bagan ma second hearing na kita, hindi yan, provincial ordinance ang take up nato. Kay, naka-first meeting na po kita, nag-bisita nga ni sa baay, tapos, ang mga dimension dito, in-remove nato. So, I was expecting na follow-up inisa to na primero niya na ordinance. Yan nga ni, mayon sinakabutang didiho for stray dogs. And I was then asking questions, why stray dogs? Why not a comprehensive Animal Welfare Act or ordinance for bulan? May tan concern ko po. Kay basi, pati ang pagpatay sa mga ayam, nakadetalye siya, and pound, nakadetalye siya. Sinang task force na maasikaso sa dog pound, sa enforcement sa animal, mga stray dogs. So, palitan yung concern ko po. So, I was expecting na follow-up na yung na-question niyan, na committee hearing niyan. Hay na po yan ito na dati nato na ordinansa. Kaya mga ito nato na nilistorya nato sa nakaagi. Opo, Nagpapa-print. okay, so, thank you, Sir Tony Boy. Last na lang, Tabi. We acknowledge the presence of Mau, Doc Gulyoso. Maski di lang, Tabi, na insight sini para makapaduritso na kita. Sige po, Doc. Sige, good morning po sa ating tiro. Sa mga kagawad po, good morning po. And sa mga kapitanes and kay Sir Tony Boy. And regarding po sa proposed ordinance na po, ini po kaya, Mr. Chair, ano po ini, parang ang ginibo po namo sa opisina is, di ba ang concern po ni Sir Tony Boy regarding sa mag-ibo po kita mas institutionalized po na Animal Welfare Act. Ang problema po kasi Sir Tony Boy is, saro po na concern kung mag-ibo po kita sa ito, wala po kita kasi item po na municipal veterinarian. Saro po yun na magiging problema ta kasi aram taman po baga sa agriculture daghanon po ang amok trabaho. So kung magibo po kita institutionalized na ma-focus lang po sa pagdara ko po sin ayam yan pag problema po sin ato mga kahayupan ma-neglect po nato ang iba na mga paresin para isda an paratanom gulay. So mao po yun ang inaano ko kung ini po kasi ang mandato po sa ato na ang sabi po sa ako ni Mayor problema home niyo ang sa stray dogs. So, maulang po niyo pupukusan mi. Ang suggestion ko po nga ni sana, unahon tanan mo na po, Sir Tony Boy, ini na pag-propose din na regarding lang po sa stray dogs. Tapos, pag halimbawa po mayon na po kita sin municipal veterinarian na opisina, sakata na po siguro yun maayos na mga problema pa regarding sa animal welfare. Kasi po, sabi ko nga ni po, kulangunon po ba kita sa budget, kulangunon po kita sa tao. Nag-promise man po si Mayor niya na ma-hire po kita mga dog catcher na makadanon po sa barangay. Pero hanggang niyan po, naghuhulat pa rin po kami kung madadagos po yan to. So, kami po sa opisina, sabi ko nga dito sa mga staff ko, handa man po kami makipag-coordinate sa barangay. Kasi arami man po na naglilibot po baga kami, nagpadara po kami sa iyo mga letter. Kung ano po sabi nga ni Mayor, dapat daw po ang kada barangay, lalo ng mga harayo, mayon po kamusin sa diri na kulungan sin ayam. Kasi ang ikikater ta lang po, isyadi lang po sa population area. Kasi sa roon po sa naging problema ta is, diri po na rehistro o diri po na approve sa animal welfare sa region ang ato dog impounding. So niyan po ang ginibo ko since sabi sin region, pwede tayo magamit temporary kasi may veterinaryo na. So ako po, na-empleyo, profession ko po is veterinarian, so nakiusap ako dito sa region na kung pwede, pakonsulohan or
mahatagan lang po kita sin para ma-observe lang nato ang animal welfare. So sa niyan po, tapos with regards po dun sa sinabi ni Sir Tony Boy, may kinandak na po kami na survey para sa ayam po, Sir Tony Boy. Nag-abot na po kita sin as of now, pero sabi nga ni po sin iba na mga barangay is mas daghan pa po, nasa 12,000 na po an ato. Ayam pa lang. 12,000 po. Hindi yan na taon. 12,300 po sa ayam. Tapos sa kuting po, nasa 4,900 plus. Opo, nasa 17,000 po yun more or less. Dogs and cats. Tapos ang sabi po ni ang mandato pa sa amin, sugo sa ako ni Mayor, yung Mr. Chair, mga PR po kami sing kadina, kaso 2,000 lang. So, ang problema ko naman po, paano yun madidistribute na diri magmurto-muto ang iba na barangay? So, kaya nga ni po, ang gigibuhon mi po is, kung may data na po kami sa din na, unahon lang po namo nara sharein ang ayam, kasi usually po, ang ayam talaga Opo. So, unahan ta lang po siguro ang sa ayam po is, makandak po din kita talaga sin mga pagdarakop na sin ayam. Kasi po, diri magahom po an 2,000 na pidaso na kadena. Mr. Chair? Konsyal, madali lang po tabi. Nakasurumato na si Doc. So, mabreak muna kita sin 10 minutes lang ha. Kaya mais na kita before we proceed. Madali lang, Mr. Chair. Madali mo lang ini. Pares kami ni Kuya Tony Boy. Sususog na mo kung nano na an nahumanan sa to na last nato na committee hearing. Kaya uminabot na dito sa point ko may plano na kita eh. Ang plano nato sa to diri lang sabi mo baga diri lang kay stray dogs. Kumbaga pati ang welfare sa ayam. Lalo na sabi mo nga sa to kung dumdum ko na makiayam ka. Milig ka sa ayam sa pets si Kuya Tony Boy. Nagplano nga ni sa to na mapabarangay i-register ang mga ayam. Mayon sin registration, makuha tan records. Mao niya to nagkatupangani kita sa baay na dito nato na imod na makakaluoy ayam. So nano ang nangyari sa to na pinag-irestoryahan ta. Kay baga niya lugod, bag-o kita back to zero. Pero Mr. Chairman, imbabati ko si Doc JM. Kung ang order sa kanya ni Mayor ang sa stray dogs muna, kaya di pa kita maka-institutionalize, kaya wala kita provincial veterinarian, may existing na kita na stray dogs ordinance. Please refer to our secretariat. May ordinansa na kita. Ang problema nato, kay diri siya in-implementar sinungod. Po. May ordinansa na po kita. Hanapa po niyo. Ang ordinansa nato. Opo, Opo. Sir Tony, medyo na tabi. 10 minutes muna tabi, break kita.
Okay, let's proceed now to the committee hearing. Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify. Ini po nakapot na to na copy sa ini po na draft municipal ordinance na in propose po ni Doc JM Doc Golyoso. Diri po natin i-discuss but instead ini po na dati nakaagi kay para diri kita nabuburungan. Last October, yeah. Opo. Let's continue discussing this proposed ordinance number 12 series of 2025. Basahan ko lang po ang title, an ordinance providing for the control of stray dogs in the municipality of Bulan, setting rules and guidelines for the responsible ownership of animals, promotion of animal welfare, and prescribing fines for violations thereof and for other purposes. So, di lang po kita ma-stick tabi. Kay nag-overlap po kita, maburungon. So, Thank you. may po kamo sin kopya sa hali kasi ini kay Vice Mayor. And then, opo, may mga kopya na po tabi kamo. Mr. Chair? Opo. Diri Mr. po Chair? siya halikan Vice Mayor. Actually, we received that from the Mayor's office, tabi. Yes, so- Addressed to Vice Mayor Cheska. Okay, the proposed ordinance number 12, 2025, mga po tabi ni Doc. Ano po ini? October 8, Oo. So, nanon masusunod sa dua? Hindi, mo ini. Kasi continue. Ini na. Supposedly, continuation. Ini yan in drop mo. Di ba? Mo na Mr. Chair? niya. Para diri na kita manuhan. Opo. Para Mr. mag-proceed Chair, na kita. Mr. Chair? I think si Caprimber Opo, po would opo. like to speak. Mr. Chair, if I may, may question lang po ako kasi kanina pa kami nababagabag. Are we on a committee hearing right now or in a public forum right now? We are invited here to deliberate committee hearing. But right now, we're discussing different things. We are all elected officials here. So might as well be professional here. Thank you, Mr. Chair. Kasi mo ini continuation siya. Okay, let's proceed now to the reading of our ordinance. Ibabasahon ta na ha. Para matapos na ini. An ordinance providing for the control of stray dogs and the municipality of Bulan, setting rules and guidelines, the responsible ownership and of animals, promotional of animal welfare, prescribing fines for violation thereof for other purposes. Mr. Chair, we Mr. don't Chair, have a copy. nahatagan po ba sa kopyan ng May mga aris? kopya ka mo? We don't have a copy, Mr. Chair, so how can we in... Kung wala kopya, i-proceed ta doon para mabilis. Wait lang po. Opo, Sir Tony. Mr. Chairman, with due respect pa, na-take up na yun sa October 8. Niyan, kung titake up punta yun, ora mismo, na diri madalansan mga kaurupod nato, badi kung barabara naman ang dating niya. Opo. Kaysa nakakibagatabi na hearing, mayon ako sin mga issues ng concern na sana ma-integrate siya sa ordinansa na gusto nato himuon. Pero kung ang concern ni Dr. JM, an ipautob mo na an stray dogs ordinance, sabi ko ba kanina tabi, mayong kita existido na ordinansa sa stray dogs. Diri lang nato na i-implementar. Pero son, wala pundo si Doc JM. So, sabi ko ang Doc JM, mag-proponer siya kan mayor na maghimo sin supplemental budget na ipapasa sa iyo kay may power of the purse. Tapos, badi maka-impulsar siya sa gusto niya. Ini naman manungod sa na ordinansa nato, kung yan tayong tutukaron, na dili ko maghatag kopya sa barangay officials, badi kong barabara kita. Kaya ako mismo, daghan mga notations ko. Gusto ko isingit. Mga po, pwede man ako magdanon sa redrafting. Opo, so na ordinansa. Kay base, ma-incorporate nato ang intiro ng mga maninigo ng pag-abot sin panahon kung ang kay po ni Munisipyo Veterinary Office, mayon na kita sin ma-institutionalize later on. Maybe not this year, but next year afterwards, no? Pero sa niyan po, ang suggestion ko, taga nato kopya ng tiro ng mga kapitanes, basahon nira, di nang kulang midi, di kami pwede di magdanon. Kay sa totoo po, pilay na naman kita kung himuon tayo karkadalian. Pero, para mientras na inaadalan tayo sin komprehensibo, ipautob na to ang existido na ordinansa sa stray dogs.
2016. Kay basi mangyari an huro ni Mayor kan Doc JM. Mama lang po, no? Oo. Mr. So mapa Chair. ng suggestion ko. So, the manifestation of Sir Tony Bohilana is taga na lang kamusin Mr. Chair. Xerox. Excuse po, Mr. Chair. So, ay muna. So kami, mahatag na lang kita i-recommended para makabutang for the final draft ang pwede tayo ibutang. For example, sir, Nagano po kami ni Doc JM sa redrafting so na proposed ordinance kay basic sasalang tadi din na magiging legislative fiat sa bilog na sanggunian is conforme na sa pangangaipo sa mga taga-barangay. Po, nasira, diri sira, kanya-kanya, kundi sayo na komprehensibo ng darano na ng mga airport kay balik sumputa once and for all nandiri iningas kubo na ma-implementar kita sa agawara na naman may na-aksidente na naman ang makapa sarig lang sa ato parehas ang gamito ko ang word ni Kagawadan din to strengthen ang existido natin na ordinansa tapos ipasa na naman natin sa mga sunod na ordinansa pero diri lang stray animals or stray dogs kundi animal welfare ordinance of the local government. okay, noted. Ano pinaka-ideal na sistema na pwede natin himuon sa niyan? Okay, Excuse po, Mr. Chair. I believe po na ang drafted ordinance and ang pinasa ni Doc JM now is similar. Same lang po. Kaya siguro no need to, diri man ma-conflict ang duwa na ordinance. Pero mas magayon man po siguro kung tama po ang napagdesisyon na magkamayon sin copies and yadto na in undrafted and proposed para ma-compare kung nanan may nadagdag ba or may kulang. And then siguro, mahatagan na lang siguro ang masabi san side san mga punong barangay kung arin ang mas applicable and mas better na ordinance na susunod dun ta sa ordinance. And also, siguro po, kung mahulat pa tasin perang years para mapasain ni na ordinance, bagan too late na po kasi kaya nga ni po, siguro dapat mapasa na po ini na ordinance kasi kami po sa Municipal Agriculture's Office po, di po kami nakahiwag. Kasi nano po ang susunod namo na batas. Kaya siguro po, sana po masikaso na po sa SB ini na ordinance po. Okay, noted. Mr. Chairman, mapot Yes. lang sa agriculture. Nabasa ni Ran existing 2016 ordinance, napot ko. Nabasa Opo. ni Ran. Mr. Chair, include ko lang diri lang ang sa anti-stray dogs, pati ang sa anti-rabies na ordinance, nakabutang dito ang pag-strict san pagdakop san ayam. So may una ka mo ordinance na pwede na gamiton. Inihimo nato ni na ordinance na bag-o, kaya nga nag-drive kita pakadto sa animal welfare na di lang sa stray dogs. Kaya sa na purpose nga ma-register na intiro na ayam. Pero with regard sa stray dogs, sa anti-rabies drive, mayon na kita sa prevailing law na pwede na gamiton san MAU na armas niyo. Pero based kanina sa istoryahan, budgetary punduan wara. Maman ang barangay. Tama, kami ang may power of the purse. So, pag mag-shift back kami, mag-realign kami, i-implement sa executive. May na nga ni batas nasa konsultasyon niyo na doon na branch eh. O mag-iristoryahan po ka mo ng executive mga san legislative. Okay, Ako naniwala ko na puro nato ini concern. For example lang, insert ko lang. In-inspect na mo ito na worth 500,000 na dog impounding. Reject. Diri magamit sa intended purpose. Nagastos kita 500,000 para kuta na may kulungan ang mga ayam. Pero diri siya sulod or pasok sa standard san PEWS parang irugsoon. So, anhapot ko nga nano na mangyari sa to. Nakulungan. Bayad niya to 500,000. So, kaya nga nakaabot sa to, nakakam up sa to, na baga nanhimuon, ipapasa sa barangay. Dahil diri nahimo san LGU, pasa sa barangay magpahimo sing kulungan. Napipick upon san MAU, then anhapot naman namo sa to, ipapakarin ang ayam na rejected nga ni an sa LGU. Ang plano sa to san MAU,
makiistorya sa province, makimuha sa province, nan mga ayam sa bulan, dito dadaroon sa probinsya. And ang problema naman sa probinsya, puno man sa raayam. Nan pangduwa, kaya punta maghimusin, parang animal transport. Di man pwede sa ambulance ibutang. So, makakinahan komplikasyon na nagkakaburong ang kirita. Kami, entero na yung request sa executive na batas na para magpakusog ang programa sa executive, inihimo na mo. Kisira lang, pilmin hapos sa province, may pundo ba? May budget ba? O, doon kami na ang problema. Kaya pag abot na sa province, hahapotong kaso sa bukal, may pundo ka mo. Ora, o, ano niyo ina-ordinansa? So, doon kita nagkakaburuan, which is doon, anis ko ta magsunod, ang part ng executive decision. Okay. Thank you, Consul. So, siguro ko, by the way, sa mga barangay officials, mga kapitanis, siguro ko, ini maagi pa sa province, and then, sir, maano gihapon kita sa pundo, mao, ibutang ta sa taganta na lang didi, simpundo sa draft ordinance before na mag-finalize kita. And then, ang sabi ni Sir Tony Boy, taga na lang kamusin, kopya, pagbasa-basa. Pero, kami tabi, mag-recommend na for a fund, ito na impounding sa ayam, wala pa didi, siguro, ano na to, kumpira, and i-construct. So, daghanong pandadalaganan sini na ordinansa. But, kamutabi sa mga barangay, may kanya-kanya na kamutabi ordinansa. Okay? So, mo na lang po tabi yun, anhimuon ta, kay may yung kamusin ordinansa sa barangay, maka-implementar na kamuson. Kami tabi, sa mga kulang pa sini na draft ordinance, be sure na maupo tabi ang asikasuhon ni Sir Tony Boy, sa amo na ni Sir Gulyoso, para ma-finalize na nato. Yeah, Mr. Okay? Chair. Mr. Chair. Before, sir, okay. si, ano muna? Okay. Si Cap. Sige, Kapitan. Okay, Mr. Chair, irog po sa San Rafael. pwede po siguro nato i-insert sa ato na na ordinance. Especially po sa barangay. Halimbawa, siyempre magkakaigwa po kita sin ginagaya ng mga dog catchers. So better, dapat po doon, magkaigwa po si Rasin at least incentive. And then, dapat po igwa si Rasin, may po si Rasin, magkaigwa sin incentive and magkamayan sin insurance. Kasi diri po naman yung ganun kadali. So, halimbawa, kasi kumbaga, risky man ang kanira na work. So, better po siguro i-insert nato po yan, ha? Opo, thank you. Tagang ko lang tabi, Cindy, ha? Didi sa draft ordinance na to, under Section 9, may kopya tabi ka mo, wala? Section 9, responsibility of barangay official in fulfilling the implementation of the ordinance in every barangay officials are mandated to. The barangay shall allocate funds necessary in the establishment of temporary dog pound in the barangay level. Perform dog population survey, inform and educate dog owners, inform the respective municipal agricultural officers, animal control office city, veterinarian through the formal communication. Ensure the dogs are last confined with the premises of the owner's house and fence surrounding. Mr. Chair. Ang responsibilidad sa mga barangay captain. Pero, before si Consyal, para diri kita masyado kahol, may mga approved ordinance po kami sa stray dogs. For the meantime, pwede ka mo humiwag. Basta ini, ang kakulangan tabi, sir, mao ni Doc Culioso, i-finalize po nato, ha? Drafting para pundo, impounding, dako-dako ina pundo, para ma-accurate nato ang tama. 3 million ang budget, pwede. So, wala kita sa level sa ato budget and appropriation for the approval. Sir, Consyal? Opo, since wala po sin kopya sa ato po mga honorable barangay captains, i-provide na po muna sa Rasin copy, then tagan na po sa time na mag-review po si Day. Okay?
then we will discuss it later. Kasi pangit man po on time, on the spot po nato pag-restoryan nini. Without prior Mr. Chair, if I may Study. din tabi, Mr. Chair, Yes, siguro ano po, Sir Dandan. di naman po ako chairman sa committee po niyo, but i-enforce ko na lang po siguro yung me being chairman of the Committee on Rules. Siguro po, para po, dili po kita nag-waste san time sa mga resource persons po nato. Let's make it a practice or protocol po, nakapanagahatag po kita sa invitation letter to any of our committee hearings. Naka-attach na po intiro na resource materials na kaipuan po nato i-discuss. Kay ang intention po baga sa pag-invite nato sa resource speakers is for them to provide us insights sa insusulong po nato na ordinance. Kung wala po sila na pag-aadalan na mga dokumento, bagan blindsided po sila nan magiging question and answer, ano na lang po, dede. So, overall po, waste of time po sa intiro. So, moving forward na lang po. Okay, Chair thank you. Thank you. Consel Don, pleasure of your... Okay, na. Mr. Chair. Mr. Chair. Okay, so Mr. Chair? before we end of our committee hearing, Okay, having said that, I agree with Consel Dandin kasi having a ordinance is one thing. Para magkaroon po kita ma-imporsar yan is another thing. And implementing it is another thing as well. So, pag nagkagawa po sa ordinansa, di man po yan kay basta-basta na lang po tabi. Tama si Sir Dandin. Dapat, ang mga resource person, this is a common practice in our barangay. Bago kami naghihimo po kay ordinansa, nilalatag namo sa intiro na members sa kagawad and then sa residente, para ati sila aram nila. Pag abot sa deliberation, they have the time to ask questions and everything na pwede na ibato sa amo. Kasi sugad po sa dinian, parang nangyari, this is just a public forum. We were invited here for a committee hearing and then we waste the time. Marami tayong ginagawa sa barangay, pero yadi kami naghatag sin time po para sa iyo, tabi. Opo, Sana opo. man tabi, mahatagan man kami importansya po tabi. Opo. Salamat po tabi. ayo kami dispensa ha sa mga kapitanis. Ma-experience yan man niyo kung paano ini na hihimuon ta na ordinansa. Diri ini madali. Ayo kami dispensa kay kung minsan may late, minsan na proceed. Pero through the recommendation of Sir Tony Boy and Sir Gulyoso, mo na lang po tabi ha, anhimuon nato. And then the recommendation from the committee members, consultant din Corsiga. Any other ano sa mga kapitanis para maibutang nato didig sa draft ordinance? Sir Kap Gulpo. Oh, nano sa imo. Mr. Chair, hapot ko lang tabi, after this, ano po masunod na magiging participation namo ng mga kapitanes? Mr. Chair, iyan ko lang tabi ha. Actually, sa to, nagsasuggest ako sa chairman, sa mga committees, na instead of inviting all kapitanes, which is okay man, kota, pero minsan kaya nakaon sin oras, sin time, sabi ko, pwede man baganguntan Liga President. Kasi ang Liga President, man function niyan to represent the whole 60 barangays. Then siya na mari-echo o main yung proposal ordinance. Kay, imagine na kadagan eh, hanapot, kamo dani son tabi kay arade kamo, mahatag kamo sin input sa amo. Pano an kaurupod niyo na kapitanis na di naka-attend, kay may sin importante na bagay, kung may input man. So unlike if an Liga President lang, siya na mismo bagaan na paabot. Same sa inihimo man sa barangay. Pag nahimo ang barangay sin mga resolutions or ordinance, ang Liga President man na discuss, napipasa man sa amo. Another alternative, Mr. Chair, pwede rin po siguro, tuwing saan upuan meeting sa Liga? Last Friday of the month. Siguro pwede man din po nato imbitaran ng mga committee chairs na may insusulong na ordinansa sa meetings po nila para ma-present, para po masiguro na intiro po na insights niyo. It doesn't have to be a committee hearing. Pwede man po nato siya i-label as a public consultation. Tapos kung ano po ang magiging recommendations po sa mga punong barangays na ma-include po sa ordinance. Para hindi po na, alam ko naman po na daghanon po ang hinihimo niyo sa barangay.
Kay ini po na 2 na oras na yadi ka mo. Ano po? Na, marami na pong pwedeng magawa sana sa barangay. Thank you. Mawalan po, Mr. Chair. So, Mr. Chair, opinion ko lang po. Sana po, since you will be drafting the final municipal ordinance, incorporating yung nahimo na niyo dati, plus i-incorporate yung ipopropose ni Doc Golyoso, hopefully, by that time, before you finalize that ordinance, magkamay-upo kami sin kopya. Either through our Liga President or you will be joining in our Liga meeting so that we will be well-informed prior to the finalization of the ordinance. So, most probably, baka mayroon kaming input pa na idadagdag. Mauman lang po yun ang concern namin. Pwede tabi kita sa mga committee members. Di rin na kita maagi sa committee hearing, di ba? Hindi na ano? Irog po yun sini. Kung ikaw saro na councilor, mayroon kasing gusto i-draft na ordinance. On your own, pwede ka na magkato sa mga affected ngaya, sa kukuhaan mo sin information, doon ka na nagbubuo. Di mo makipon iupod kunwari ako ngaya, madraft ako sin ordinance with regards sa stray dogs, pwede ko on my own, katuon an MAU, katuon an MDR, katuon an mga kapitanes, para maayo ko sa iyo ang mga opinyong kada saro. Diri irog sina masyadong formal eh. So, on your own, kaya mo yun himuon. Pwede mo himuon. Kaya naghihimo ka sa ordinance mo eh. So, Doc, thank you. Tabi. Doc, pwede tabi i-cluster to na lang. No, Mr. Chair. I-cluster para diri na kay saro-saro. Di po, Mr. Chair, gusto ko lang po i-utro na. Ang point po kasi ni Councilor Dondon, the next time po na mag-conduct kita sin committee hearing, which is kay po talaga mag-conduct sa another committee hearing, invite na lang po ang Liga President. Then, si Liga President po and mare-echo sa mga members and Liga ng mga barangay, or ikaw po as the chairman, makipag-sit-in ka po during their Liga meeting. As the author. Opo, as the author of this Pwede ordinance. kayo upod? Oh, pwede po. No problem. Noted. Upod ko tabi si, So, the final, ipa-final committee report po nato, as per advice by Sir Tony Boy, Ilana, and Doc Golyoso, to the committee report po tabi by Monday, na a-approvean ta sa plenary, but the extension of our manifestation for the insertion of draft ordinance. Mo na lang po tabi. Okay na po tabi sa iyo, mga... Mr. Chair, wala po kita i-approve sa plenary. Kasi hindi man po na finalize nor wala man po recommendation ng committee report. Tiri mapa-approve kita sa committee report sa Sangguniang Bayan. Ma-approve kita sa committee report. But the extension of this is the manifestation of concern. For deferment for another committee hearing po. Okay. Okay. Muna lang po tabi ha. Next week, pwede? Next week. Ayaw mo na. Adalan mo na. San mo yan? Adalan mo na. At your most convenient time, Mr. Chair. Okay na? The manifestation of the committee members under my committee chair of this committee hearing, all the recommendation must be fast-tracked for the as soon as possible. Okay? So, the committee hearing is now Adjourned. Thank you. adjourned.